Siyempre, binaba na po ang 43 billion pesos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan bawat senior citizen ay entitled po sa 5,000 health insurance. Ano po ba yung health insurance? Siyempre, meron po kayong libreng check-up, may libreng laboratory, maaaring magkaroon din po kayo ng libreng ultrasound, magkakaroon kayo ng libreng gamot, libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, lahat na po. Magandang araw sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga kabayang OFWs and immigrants, especially na rin ang ating mga senior dito sa buong Pilipinas. Mga kabayan, matagumpay ang online registration sa pinangunahan ni Ms. Martha Mundong. Ito po yung National Commission of Senior Citizen dito sa Barangay 571, Zone 56 ng District 4, Lungsod ng Maynila. At siyempre, para hindi rin mabagot ang mga senior, meron ding libreng tubig at pagkain para sa mga senior habang nag-aantay para mahirehistro sila sa National Commission of Senior Citizen. Ang National Commission of Senior Citizen, ito'y serbisyo para sa mga senior citizen, nag-aalok ng serbisyo at mga karagdagang benepisyo sa ating mga senior. Ito'y bagong ahensya at may sisiparit na, no? May sariling tahanan na ang mga senior at hali kayo pakinggan ang mensahe ni Ms. Martha Mundong patungkol dito sa National Commission of Senior Citizens. For the welfare and benefits of senior citizens in the city of Manila. This aligns with the National Senior Citizens Database Build-Up Campaign of the NCSC. Given this 14th day of June 2023, Manila City, signed by Attorney Franklin M. Quijano, Chairperson and CEO. Nakita niyo po, yung June 14, ako po inabigyan ng authority para magampanan po ang online registration. At ito po ay aking ginagawa since last year pa. Nag-umpisa po ako sa District 5, umabot na po ako sa District 1, ilang beses na po sa 1, sa 2, lumabas na rin po ako outside ng Manila kasi nga po kapag kailangan po nila ng mga assistance, pinagbibigyan ko rin po ang National Commission. Kaya ito naman po ay dumaan sa tamang proseso. Yung mga encoders po natin, umatin po yan ng seminars, umatin ng orientation, sila po ay binigyan ng tamang kaalaman para kayo po ay marehistro ng maayos. Sapagkat ito naman pong ginagawa natin na online registration, kung ano man po ang information na maibibigay ninyo, ito po ay manggagaling lamang sa inyo at direct na po sa system ng National Commission of Senior Citizen. Ibig sabihin po, yung online na mapipill upan, diretso na po sa kanila. Kaya after po ng registration, kayo po ay bibigyan ng RRN number, yung Registered Reference Number na kung saan ito po ay magpapatunay na kayo po ay rehistrado na. Di syempre, binaba na po ang 43 billion pesos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan bawat senior citizen ay entitled po sa 5,000 health insurance. Ano po ba yung health insurance? Siyempre, meron po kayong libreng check-up, may libreng laboratory, maaaring magkaroon din po kayo ng libreng ultrasound, magkakaroon kayo ng libreng gamot, libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, lahat na po na merong maibibigay para sa inyong health, ito po ay kaakibat para dito sa online registration. Bakit po ginagawa ang online registration? Unang-una, para malaman po kung ilan na talaga ang senior citizen na kailangan pong tulungan dahil sa online registration, itatanong po ang kalagayan ng inyong kalusugan. Pagdating sa gamot, ano po ba iniinom na gamot ng mga senior citizen? Ano po ba yung nararamdaman? Ano po ba yung kadalasan nagiging sakit? May trabaho pa po ba ang ating senior citizen? Para naman, kung ano man po yung programa na maibaba para sa inyo, yung akma po para sa ating mga senior citizen. Kaya somehow, ito pong mga questions sa online registration, ito po ay kabuuan na para sa inyo. Malaman din po ano po ba talagang estado ng ating mga senior citizen. Siyempre, ang hirap naman, senior citizen ka na nga, problemado ka pa, tagapagtaguyod pa ng pamilya, na mong problema araw-araw kung saan kukuha ng pangkain, kung paano magsasaing, magluluto, maghahatid ng mga anak. Lahat po ng obligasyon pasan na po ng senior citizen. Kaya magkaroon ng database ang mga senior citizen para hindi na po kayo fill up ng form.
every time may programa para madali na lang mag-update online. At the same time, meron na po kayong ahensya na mayayakap ninyo, na masasabi ninyo na kayo po ay hindi na maliligaw dahil meron na kayong sariling tahanan. Kaya tangkiligin po natin, syempre, si Atty. Franklin M. Quijano na siya pong chairperson ng CEO, na siya pong tatay natin. O diba, bukod sa senior, may tatay pa po tayo. Kasi sila po dito sa website na to, pag binisita ninyo, maa-update po kayo kung anong mga programa ang ibinababa at plano para sa ating mga senior citizen. Lalo na ako po, talagang sinusulong ko po na magkaroon ng 2,000 kada buwan ang mga senior citizen. Na marapat lamang yung budget mapunta na po direkta sa atin. Mahawakan naman natin ang 34 billion a year na budget ng Maynila. Isipin ninyo, 34 billion a year. Aba, kapag binigyan tayo ng ganung pagkakataon, magkakaroon tayong livelihood program. Magkakaroon na ng mga gamot ang mga senior citizens sa health center. Matututukan na po ang programa ng mga kabataan na matulungan sila na mahubog din po ng tama ang ating mga kabataan. Sino pa po yung walang burger dyan? Ay, wala pang burger dito, oh! Nay, hindi po ako si Jollibee, ha? Ito, Carl, dito raw sa harapan yung mga senior natin. O sige, total nandito na kayo. Alika tayo dito. Nandampot na lang eh. Nay! Anay, tara. Mga sexy, may mga kilay pa to sila nanay, oh. Dinaig pa ako, may mga kilay. Pagising, kilay is life, sabi nga nila. Ayan. Okay, sige, kakanta po ako. Yun nandito raw sa gitna. Kaya yung nandito raw sa gitna, wala pa raw burger. Sino pa wala pa? Ito pong ganitong programa, kailangan yakapin po natin. At gusto ko lamang pong malaman ng ating mga senior citizen na ang National Commission of Senior Citizen ay inyo pong tahanan. Na kung saan kapag may problema ang senior, hindi malaman kung kanino lalapit. Sasabihin, ako, paano kaya to? Wala pang budget yung barangay. Saan ba ako pupunta? Sa DOH? DSWD? Ito po ay nakafocus po sa ating mga senior citizen. Kung ano man po ang concerns ninyo, ano naman po ang programa, o ano naman po, kung ano man po ang inyong problema, lalo na po sa ganitong mga programa na pangkalusugan, maaari na po kayo lumapit sa National Commission of Senior Citizen. At higit sa lahat, yung mga senior citizen po natin na may mga anak na mayroong internet, pwede naman po kayo magpa-assist o kayo mismo kung kaya nyo pa po, bibisita lang po kayo sa website na www.ncsc.gov.ph na kung saan dito makikita po ninyo yung mga naitala na nagparehistro ng mga senior citizen. Actually, ang kailangan lamang po ng ating National Commission of Senior Citizen ay at least makapagtala ng 8 to 9 million. Kasi according po sa last na national statistic, halos 12 million na po ang senior citizen sa buong Pilipinas. At hindi lamang na yan ngayon, araw-araw may nagba-birthday. Araw-araw, madadagdagan ng inyong mga members para sa club ng mga senior citizen. Isipin po ninyo, araw-araw, merong nagba-birthday na senior citizen. Kaya kailangan po tayo na makipag-cooperate at tulungan din po natin ang ahensya ng National Commission. Para kahit paano, ito naman din po ang maging daan para magkaroon din po kayo ng tunay na programa. Sabi nga natin sa tagal ng panahon, ako nga po, ang mama ko hanggang ngayon, edad na 73 years old wala nang bukang bibig, kundi Diyos ko, kailan ba madadagdagan yung 500 pesos na yan? Pag kukuha ako sa City Hall, kulang pang pamasahe ko. Nakakahiyaman sabihin, pero kahit na wala namang talagang amount, yung 500, dahil nga kulang pa pambili ng gamot, magta-taxi pa siya, kakain pa siya doon sa Jollibee, pag naisipan niya, bibili pa siyang tinapay, dahil nga tapat ng SM Manila, sasabihin agad ni mama, Diyos ko, ipa-frame ko na lang kaya ang 500 pesos, baka at least may souvenir man lang ako na ako ay may benepisyo talaga. Ang sabi ko nga kay mama, kasi bakit mapupunta pa kayo doon, mapapagod lang kayo. Total, nandito naman kami. Ang katwiran po kasi ni mama, at least parang buhay pa ako talaga dahil nakalista ako sa mga tatanggap ng 500. Ganun po yung pakiramdam ng isang senior citizen na kahit yung pangalan lang ay makita mo na isa sa makakatanggap ng benepisyo, parang nabubuhay
mabuhayan ka kasi ibig sabihin napapansin tayo. Kaya what more pa po itong health insurance na halagang 5,000 bawat senior citizen. Hindi po ba tayo matutuwa na mayroong ganitong programa na mauumpisahan para sa ating mga senior citizen? Kung tatanungin po ninyo, bakit ko po ba ito ginagawa? Bakit hindi ko naman po gagawin? Unang-una, may mga magulang pa po ako. Pangalawa, ako po ay magiging senior citizen din. Malamang darating ang panahon na isa rin po ako sa makikinabang ng programa na katulad ng ganito. Hindi po dahil sa politika. Napakahirap pumasok sa politika, ako na po nagsasabi sa inyo. Pero kung hindi mo hahaluan ng totoong puso at pagmamalasakit, wala po tayong magagawa. Kundi iisipin na lang natin yung mga kalaban natin sa politika. Kaya ako po hanggat maaari, hindi ko po pinapasukan ng politika kasi ang mangyayari, masisira lang yung focus ko sa pagtulong. Kaya right after election po, bumaba na po ako kaagad sa bawat barangay. Pinumpisahan ko na po kaagad ang food feeding program, yung outreach program para sa mga kabataan, na kung saan dito po ako nag-umpisa. Ako po ay nagkakaroon ng food feeding program araw-araw, halos 3,000 hanggang 4,000 a day na binababaan ko po sa bawat barangay ng mga kabataan. Namimigay po ako ng Jollibee, namimigay po ako ng bola, meron akong kasamang magician, may kasama po akong dancer. Lahat na ng entertainment binigay ko po sa kabataan. Para kahit papano naman, maramdaman nila yung attention po ng isang magulang para sa kanyang anak. Na mapangaralan din po natin yung ating anak, magabayan natin. Kaya lang, nagtaka po ako sa bawat pagbaba ko sa bawat barangay, ang unang-unang pumipila mga senior citizen. Sabi ko, nagkamali ata si nanay. Kasi akala niya ata para sa senior citizen, samantalang para sa kabataan. Nung tinanong ko po ang isang senior citizen, tay, bakit nagmamadali ka pa tay, naliligo ka pa, hindi mo pa tinapos, nakita mo ako dumating. Kasi anak, gusto ko makahingi ng bola at saka ng Jollibee kasi birthday ng apo ko. Wala kasi ako may bibigay na regalo, kundi kung makakuha ako galing sa iyo, yun ang munting regalo ko para sa aking apo. Na kung saan doon ko po naramdaman yung pangangailangan ng ating mga senior citizen na sa kabila ng kanyang edad, nahihirapan na maglakad, pero para lamang makapagpasaya ng pamilya, ginagawa po ang lahat. Kaya dapat lamang gawin din po natin ang lahat para ang ating mga senior citizen ay mayroon namang totoong programa. Doon po nag-umpisa na ako po ay talagang naging malapit sa ating mga senior citizen dahil nakita ko nga po ang kalagayan at ang sabi ko, kung ano man po ang paraan na ako ay makakatulong, gagawin ko po ang lahat. Kaya nung kinausap ako ng National Commission of Senior Citizen, hindi na po ako nagdalawang isip kung hindi talagang gusto ko rin po magampanan na kayo po ay mabigyan ng totoong programa. Kaya ako naman po, maraming salamat. Kaya ako naman po, bumababa sa bawat barangay, kahit paano nakakapagbigay po ng tulong pinansyal, medical assistance sa mga senior. Proud po ako sabihin, nakakapagbigay ako ng wheelchair at may own pocket at may own expense. Diba, Nay? Bakit aanin po natin ng pera? Kahit na humiga tayo sa pera, kung wala ka namang pagmamahal at pagmamalasakit, nakakahiya po humarap sa Panginoon natin at tatanungin tayo, ano ba nagawa mo sa lupa? Kaya talagang mahirap man po, dahil natural, merong magagalit. Hindi naman po lahat ng tao mapiplease natin. Merong magsasabi, politika lang yan, kaya siguro tumutulong. Eh di sana po, ngayon lang ako bumaba. Eh bakit 2 taon mahigit na po ako bumababa? Kung talagang politika lang ang lakad ko. Meron na ho ba kayo nakitang politician na bumaba ng maaga at tumulong kung hindi kung panahon lamang ng eleksyon? Pero bakit ko po ito ginawa? Unang-una, gusto ko po magampanan ang pagiging isang tunay na tao ko. Gusto ko po mapakita na tayong mga Pilipino ay likas na mapagmahal at nagmamalasakit ng ating kapwa. Gusto ko lamang pong maramdaman ng mga senior citizen na mayroon pa rin totoong tao po na talagang gustong maglingkod kahit wala sa posisyon. Na mayroon pa rin tao na may puso na magmamalasakit at hindi natin kailangan na humingi pa ng anumang kapalit. Sabi ko nga po sa inyo, ang sakripisyo talaga nandito, pero kailangan mapunta po sa tao. Kung ano man pong aking nagtutulong, direkta ko pong binababa. Sapagkat, ito na po
yung panahon para ang ating mga senior citizen ay talaga namang magkaroon din ng liwanag at pag-unlad sa buhay. Hindi kung kailan tayo ay naging senior na. Diyos ko, parang pasan-pasan ko na nga ang mundo, pati ang ating gobyerno, papasanin ko pa, pati mga politician, papasanin ko pa. Saan na po tayo pupunta kung hindi po tayo kikilos ngayon? Di po ba, Nay? Tayo nasa likuran. Alam nga namang araw-araw na lang tayo maghintay ng grasya. Ito na po ang paraan. Para naman ang grasya talaga ay totoong bumaba direkta po sa ating mga senior citizen. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi gusto kong malaman po ninyo, itong ginagawa po natin ay ginagawa natin para sa isa't isa. Mahirap man po gampanan, pero pinaninindigan ko po. Dahil ako po isang magulang na. At gusto ko rin po magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. Kaya para sa ating mga senior citizen, nandito po yung ating mga encoders na siya pong magre-rehistro sa inyong online. Mabilis lamang po yan, 2 to 3 minutes. Not unless na lang po, kwentuhan nyo pa yung ating encoders. Kasi tatanungin kayo dyan, sino ba kasama mo sa bahay? May tanong po dyan eh, sino po ang kasama? Baka maikwento pa ni nanay love life niyan. Ako yung asawa ko. Ako talaga, high blood pag naalala ko. Doon lang naman tayo magtatagal po, kung sakali man. Pero syempre, kami naman po ay nandito para makinig. Mabawasan naman yung sama ng loob ninyo o kung ano man po ang hinaharap ninyo. Meron pa nga po isang senior citizen na si tatay, kasi nagbibigay po kami ng stickers para doon sa gusto talagang humingi at matandaan yung kanilang RRN number. Yung iba nilalagay sa cellphone, iba nilalagay sa ID. Sabi ni tatay, naku, may problema ako nito pagka dinikit ko tong stickers. Sabi ng isang encoder, ano po yun, tay? Ididikit lang yung sticker, may problema ka na. Kasi baka magselos yung asawa ko dahil ang ganda pala ni Miss Mara Tamundo sa picture. Doon ako natuwa. Kasi isipin po ninyo ganun siya katakot sa kanyang asawa. Pero dapat naman hindi tayo matakot sa tunay na programa na ibinababa po para sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating mga senior citizen. At syempre ako naman po nandito para kahit paano makapagpaliwanag kung para saan po ito. Alam ko, naubos po yung oras ninyo, 1 oras, 2 oras, pero isipin nyo na lang, parang nagpahinga na rin po kayo. Kahit paano, pag uwi nyo po sa bahay, malinaw kung ano po ba ang programa na mayroong binigay para sa amin. Hayaan nyo na po muna na yung niluluto ninyo, yung nilalabahan ninyo. Baka pagdating nyo sa bahay, niluto na ng anak nyo, sinampay na yung sinampay, tinapos na yung labahan, nagwalis na sa loob ng tahanan, at least nakapagpahinga kayo, nakita nila yung halaga ng isang magulang. Na kapag walang magulang sa bahay, paano nila aakuin lahat ng responsibilidad? Kaya po tayo nandito para magkaisa. Ako naman po, alam ko kanina may mga umawit po, mamaya palalapitin ko po rito sa harapan. Gusto ko lamang magbigay po ng isang awitin para sa ating mga senior citizen na kung saan ito pong awitin na ito ay hindi lamang pagmamahal ng isang magulang sa anak, kundi pagmamahal ng anak para sa kanyang magulang. Na ang pagmamahal naman po talaga ay hindi naman po binibigyan ng expiration. Dapat habang tumatagal, habang tayo ay dumadami ang puti ang buhok, dapat mas nararamdaman natin yung maraming pagmamahal mula sa ating pamilya. At higit sa lahat, nandito naman ako, pwede ko nang mapunan po yung pagmamahal ng inyong mga anak. Sapagkat ako po talaga ay naniniwala na ang Pilipino po ay likas na mapagmahal, lalo na ako po ay lumaki din sa aking lola at sa aking mama at papa, na ang mama ko po ay isang pangguro na napakahigpit. Kaya at the age of 4 years old, marunong na po ako maglaba. Nagbababad na po ako ng uniform ko ng puti. Dahil 7 po kami magkakapatid, araw-araw kami naglalaba dahil nga syempre sa dami rin po namin, mahirap magsampay kung once a week ka lang maglalaba. Nasubukan na rin po ako ng panahon, kaya doon ko po nakita kung anong hirap ng isang magulang. Kung titignan po ninyo, akala ninyo, naku baka si Madam